At atin po papurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. And as we sing the first song po, let us be reminded of God's love to us. Ang love na nagligtas sa atin at ang love na nagbibigay ng karapatan para matawag tayo mga anak ng Diyos. At itong pagmamahal din po na ito ang mag-hold sa atin until the end, until we see Jesus face to face. At nasasabi din po sa kasulatan na ang love na ito ang mag-hold sa atin and that nothing can separate us away from His love. Kaya naman as we declare this, let us praise the Lord because lahat ng katotohanan ng pinangahawakan natin ay dahil lamang sa ating Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. And let us sing and let us declare that we are His forever. Sabay-sabay po tayong umawit. To call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. By grace you have made us your family, we're kept in your kindness and care. With boldness we know we can bring you each burden we bear. And when we are longing to see you, your spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. Thank
you, Lord, for your love. Thank you for your grace and mercy na nagligtas sa ating Panginoon. Thank you dahil sa pagmamahal ninyo, Panginoon, kami ay natawag ninyo mga anak at kami ay makakalapit sa inyo para matawag ka naming Ama, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoon, na mabalik po namin ang papuri na nararapat para po sa inyo. Jesus was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Isaiah 53 verse 3 to 5. At sinasabi po dito sa awitin na ito na ang battle na hinarap ng ating Panginoong Jesus ay hindi para sa Kanya, kundi para po sa atin. At ang battle po na iyon ang nagbigay sa atin ng blessing at ng freedom for all the sins. Kaya as we sing this next song, let us praise Him for the battle is His and the blessing is ours. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. We did not bear the wounds that freed us, or walk the road to Calvary. We did not share your cup of suffering, and yet we share your victory. We did not wear the heavy burden, nor face the shame and agony. A crown of thorns was placed upon you. Now we are crowned with love and peace. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle is yours, and the blessing is mine. Chose to be a man of sorrows, that I can be a child of God. You stood and faced this world's rejection. I stand accepted by your love. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. For God made Christ who never sinned to be the offering for our sin, so we could be made right with God through Christ. My sin was buried with the Savior.
No, there is hope beyond the tomb. For you were raised again in glory, and I am raised to life in you, forevermore to live with you. Praise the Lord my God. Now I am free at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Praise the Lord my God. Now I am free at the cross. Your grace took hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us continue to declare that His name is the highest, His name is the greatest, and His name is above every other name. Let us lift the name of our Lord Jesus Christ, and let us offer Him all the blessing, all the honor, all the glory and power na nararapat po para sa Kanya. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever.
creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagdakil at pagsamba sapagkat ang lahat ng ito ay nararapat para sa inyo, Panginoon. Luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, at mataas ka lamang sa buong gawain ngayong araw, Panginoon. Sa inyo po lahat na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Tinatawagan ko yung mga bata dito sa harapan. Mga kids.
Samahan niyo po akong ipanalangin mga bata. Panginoon, nilalapit po namin ang mga batang ito sa inyo, Lord. Dalangin po namin naway buksan niyo ang kanilang mga isipan, mga puso upang maitanim ang iyong salita sa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin nawa wag niyo po silang hayaan na mapahamak, Panginoon. Nawa sa takdang panahon ng ayon sa inyong kalooban ay tanggapin kanila bilang Diyos na tagapagligtas, Panginoong Yesus. Lord, nawa iwas niyo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. At sa kanilang paglaki manampalataya sila sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin ng mga magulang, mga batang ito, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng katalinuhan, kakayahan upang ipangaral sa kanila kung sino kayong Diyos, Panginoon. Tulungan niyo po sila. At dalangin din po namin na pagkalooban niyo sila ng biyaya upang ma-provide sa mga batang ito ang pangailangan nila habang sila'y lumalaki, Panginoon. Tulungan niyo din ang mga Sunday school teacher na may turo sa kanila ng matapat ang inyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga buhay po ng mga batang ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dumako po tayo sa ating sama-samang pananalangin. Una, ipanalangin po natin yung lahat ng missionaries ng protections at ng kalakasan nila upang may pahayag sa lahat ng dako ng mundo ang gospel. Pangalawa, ipanalangin natin yung lahat ng ongoing Bible study natin ngayon sa TCBC. Nawa kumilos ang Panginoon sa mga puso nila. At yung evangelism ministry natin, sama natin sa panalangin. At tayong lahat ipanalangin natin na patuloy tayong magkaroon ng pagmamahal sa Panginoon at commitment na maglingkod sa Panginoon. Panalangin din natin yung ating mga youth sa TCBC ng kanilang spiritual growth. Sabay-sabay tayong. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehyo na pinagkaloob niyo sa amin
upang kami makalapit sa inyo, Panginoon. Alam po namin na tutuparin nyo yung aming dalangin ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin itong lahat ng ito sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming Diyos na maasahan at tumutupad ng aming mga dalangin. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promise helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our
us see Christ. Help us see Christ. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin yung ating mga Bible sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 15 to 17. Colossians chapter 3 verse 15 to 17. Colossians chapter 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual nang may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin po ang salita ng Diyos. Sound check. Sound. Magandang umaga po. Noong nakaraang linggo po sa ating Lord's Supper o sa ating pagtitipon ay winelcome natin yung mga kapatid natin as members of Tarlac City Bible Church. Now, as official members, ano po ang naasahan natin sa kanila? Or ano ang aasahan nila sa atin? Siguro maaari po nating tignan at suriin. Ang pagiging bahagi ba ng TCBC or ng church ay tulad ng pagiging bahagi ng isang organization na nakikita natin or ng mga pangkat na sinasalihan natin. Dahil kung titingnan po natin, kahit anong interest from hobbies such as drawing, cycling, camping, etc., to professions like doctors, engineers, merong mga organizations. And ang bawat isa sa atin, we want to be part of certain organizations. Paano ba nagiging kabilang ang isang tao sa pangkat o sa church? Siguro po ang tanong, kung titingnan natin, kung ihilera ang church among other civic organizations, church, Rotary clubs, professional organizations, hobbyist groups. Kung titingnan natin ang mga nakabilang o bahagi ng iglesia compared sa kabilang sa bahagi ng iba't ibang organization, ano ang makikita nating distinction sa church? Sa mga ibang grupo, makikita po natin, napapansin din natin, wala masyadong connections or pananagutan. Madali lang po maging bahagi ng ibang grupo. Titingin ka sa Facebook, anong interest mo, i-search mo, and then merong group, click member. Merong certain questions, and then you're a member. And you can move on. 2 years, 3 years, 4 years, and then makikita mo ang sarili mo, bahagi ka ba rin ng grupong yun? Kung titingnan po natin, ganun din ba sa church? Ano po ang pinagkaiba ng iglesia? Makikita po natin yan sa Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossus, "If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living in them. But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Put on then, as God's chosen people, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, thinking and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tayo pong lahat ay manalangin. Once again, Lord, we come to you and we humble ourselves. May you speak to each of us, enlighten our minds. May you be blessed and honored and glorified through the proclamation and acceptance of your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa kabuuan po, makikita natin na sa pahayag na ito, sa passage or sa talata na binasa natin, makikita natin na tayo na mga binanal ng Diyos, bahagi ng iglesia, ay nararapat na ituon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Mahaba po ang ating binasa, verses 1 to 17. But kung titingnan natin, there are only two primary commands. And that is, fix our minds on things above. Ituon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. At pangalawa, mamuhay ang bawat isa sa atin together with one another in peace, ng may kapayapaan. Ngayon po, tingnan natin. Kung babasahin kasi natin, makikita po natin na although dalawang kautusan, Paul expounded itong mga instructions na ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa pinanggalingan ng mga kautusan na ito. So hindi lang po ito basta instructions or utos, kasama rin po ang dahilan sa likod ng mga instructions na ito. Ibig sabihin, whenever we think na parang it doesn't make sense, we can always go back to the reason or motivation kung bakit binanggit ni Pablo ang kautusan na ito. Similar lang po ito sa Book of Romans na napag-aralan natin. Pagdating natin ng 13, 14, makikita natin yung Christian life, application of Christian life. Makikita natin doon, kung babasahin natin, kahit na sila ay being pinaghihigpitan sila ng kanilang gobyerno, ang utos sa kanila ni Paul ay submit to authorities. Seemingly, it doesn't make sense. Pero kung babalikan ang motivation behind that instruction, verse 12, chapter 12, verse 1, in view of God's mercies. So, from then on, lahat ng sinasabi ni Paul, kung hindi maintindihan, hindi matanggap ng mga mananampalataya, go back to the reason. And the reason, in view of God's mercies. Ano yung God's mercies? Lahat po ng in-expound ni Paul from Romans chapter 1 to Romans chapter 11. Now, going back, tingnan po natin ang ating passage and tingnan natin, alam natin na si Pablo ang sumulat. Tingnan natin kung sino ang sinusulatan ni Paul sa puntong ito.
chapter 1, verses 1 to 2 ng Colossians. Paul, an apostle of Christ, Jesus by the will of God, and Timothy our brother. So these are the author. Sila ang sumulat, Paul and Timothy. To whom, verse 2, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. Grace to you and peace from God our Father. So ito pong sulat na ito ay para sa mga pinabanal ng Diyos. Ang binanggit ni Paul, for the saints in Colossae. Sa Biblia po, pag sinabing saint, ang ibig sabihin, mga binanal ng Diyos. Iyon sa panahon nila, ang ibig sabihin ng saint, mga merong maayos na ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sa panahon natin, similarly, ang lahat ng mga pinabanal ng Diyos, lahat ng may ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay tinatawag ng Biblia na saint. Pinabanal. Ano pong ibig sabihin nun? Meron bang banal sa ganang sarili natin? Dahil I think we can all agree na whenever we look at this group, we can agree that sasabihin natin 100% walang ni isa sa atin ang perfect or sinless. How come we are being called holy? Makikita natin all throughout the scriptures na ang holiness ng isang taong may pananampalataya kay Kristo ay hindi saganang sa kanila lamang, hindi saganang sarili, kundi ang lahat ng ito ay pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So kung ang iglesia po ay lipunan ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay mga binanal. Tayo ay mga saints. We are the community of saints. Ngayon makikita po natin, balikan natin, ano ang instructions ni Paul to the saints in Colossae. And if we look at it sa panahon natin ngayon, ano ang instruction ni Pablo sa mga pinabanal sa panahon ngayon, mga mananampalataya? Unahin po natin tignan ang dahilan sa likod ng mga instructions na ito. Chapter 3, verse 1. You have been raised with Christ. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ang mga binanal o hinirang ng Diyos ay silang binuhay uli kasama ni Kristo. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi po ni Paul sa Romans chapter 6 verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. That's from Paul para sa mga mananampalataya sa Rome that time. Nawala na ang dating pagkatao at nagkaroon na ng bagong pagkatao. Transformation. Ayoko pong gamitin yung salitang conversion because oftentimes na-associate natin ang conversion sa shifting or change of religion. When entirely it is not about shifting groups or religions. This is not about a bad person getting better or becoming good. Ito ay patungkol sa isang tao, binago. This is about one person being entirely different. Wala na ang dating pagkatao. Pero let us not misunderstand this. Siguro iniisip po natin, pag transformation or conversion, we think of the ways, the manners, attitude of one person. Pero kung titingnan natin, it goes beyond the outward actions of one person. Because outward transformation is a process coming from the inside. The transformation from the inside. Ano po ba talaga ang nangyayari sa sinasabi nating
wala na ang dating pagkatao at ngayon ay bago na. Gaya po ng sabi natin kanina, ang pagbabago, that transformation moves beyond the outward na nakikita natin. It's coming from the inside. What does that mean? It means before you are against God. That means dati ang buong puot ng Diyos ay nakabuhos sa isang tao dahil sa kanyang likas na katauhan na likas na makasalanan. Siguro tatanungin natin, hindi tayo kagaya ni hindi tayo kagaya ni ganyan. Hindi tayo pumapatay, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nangangalunya. Regardless, before, without a peaceful connection, ang bawat isa ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. And because of our sins, kailangan natin maparusahan sa pamamagitan ng kamatayan. Because yun ang sinasabi ni Paul sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Or in our understanding, that means eternal punishment. Or in our own language, that is hell. Or impyerno. Doon ibubuhos ng Diyos ang buong puot, galit sa kasalanan. And that is not God being bad or rude. That is God being just and good. Ang bawat makasalanang tao ay ihuhulog ng Diyos sa walang hanggang parusa. Ngayon, ano ang nangyayari sa tuwing sinasabi nating conversion, transformation? Ito po ang punto na kung saan ang isang tao ay napapawalang sala. Napapawalang sala or justified. Ibig sabihin na ang isang taong makasalanan na nakabuhos sa kanya ang buong puot, galit ng Diyos. At that point of transformation, conversion, right there and then, from the inside, he is transformed and converted. That means napawalang sala or justified ang isang tao. Yun ang nangyayari instantly at that point of transformation. Minsan na-associate natin ang transformation sa ways and manners ng tao. Kaya sinasabi natin, hindi nagbago ang taong yan kasi noon ganyan na yan. Pero, what happened? What really happened? Ay nagkakaroon ng mapayapang ugnayan ang isang tao sa Diyos na banal. Napapawalang sala ang isang tao sa kanyang kasalanan. Now, possible ba yun? Ang ibig sabihin ng napapawalang sala na naaalis ang galit ng Diyos sa isang tao. Ibig sabihin, supposedly, ang isang tao mahuhulog sa walang hanggang parusa ng Diyos. But right there and then, in that point of transformation, nalilift ang parusang yun. Ang ibig sabihin, yung alam natin na impyerno, hindi na mararanasan ng taong yun because ang kabaliktaran ay buhay na walang hanggan. Now, is that even possible? Possible ba? Hindi ba arrogance yun sa isang tao na sabihin niya, hindi, I am assured that I will be going to heaven and have eternal life. Isn't that arrogance? Yes, it is pag it is entirely dependent sa inyong ginagawa. But transformation, it's not dependent sa ating mga ginagawa. Ang question, what triggers that transformation? What triggers that conversion? It is not you changing your ways, shifting groups, shifting religion. It's not when you decided to be good now compared to yesterday, because we cannot do that. The question really is, what triggers that transformation or conversion? It is not about doing works, good works, and outweighing the bad works. Hindi po doon, hindi po tungkol doon. Now to answer, what triggers that conversion? The answer is faith. Faith, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus
ang nagdudulot ng pagbabagong espiritual sa isang tao. Sabi ni Paul sa Romans 5:1-3, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ng mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2. Sa pamamagitan ng panagsasampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ng mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Going back to Colossians, sabi ni Paul towards the saints in Colossae, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. That's the natural inclination of man. Kahit tayo, dati tayo mga kaaway ng Diyos dahil sa ating likas na katauhan, na kalikasan. Ito po ang pagbabago. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos. That triggers. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Pansinin po natin, who is at work in this process? Walang pagkilos ang tao sa prosesong ito, sapagkat ito ay pagkilos ng Diyos. Colossians 3:1-3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Magulo po ang ating lipunan sa panahon ngayon. Para bang sinasabi sa atin na sa pakikibahagi natin sa lipunang ito, mahanap natin ang tunay na kapayapaan at kaayusan at kaligayahan. That is as if us searching for a needle sa haystack. Impossible. Ang pananampalataya po kay Kristo, yan ang nagdudulot ng pagbabagong panloob sa isang tao. Mapayapang ugnayan sa Diyos. Yan din po ang nagdudulot sa isang tao na mapabilang sa kanyang pamilya. Hindi po papel, hindi po pirma, hindi pagbahagi sa isang religion or sekta or grupo. Ang nagdudulot sa isang tao na mapabilang sa kanyang pamilya ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Kolosa, dahil kayo'y binuhay na uli. Magpasalamat tayong lagi sa bawat isa sa atin sa punto pong ito na merong mapayapang ugnayan sa Diyos. Para po sa atin na binago ng Diyos. Again, when we say transformed, unconverted, ang ibig sabihin natin, dati tayo ay nararapat na parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pero tayo ay pinawalang sala. Sa bawat po isa sa atin na nakaranas na ito, patuloy po tayong magpasalamat sa gawaing ito ng Diyos. Sapagkat walang credit sa bawat isang ginawa natin. This is the work of God. Now, siguro po ang question, kung ang lahat ng ito ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, critical question, saan napapabilang ang isang taong wala pa kay Kristo? Sabi ng salita ng Diyos, the day of the Lord will come. The day of the Lord will come, and this will be a dreadful day for all the people. This is the time wherein He will separate the tares from the wheat. Ihihiwalay ng Diyos ang Kanya at ang hindi Kanya.
this is a very frightening day to anticipate for the, sa buong sanlibutan, generally. So please, you have to come to Jesus in faith. Again, this is not about religion, na shifting religions. Otherwise, nagiging parang another pangkat na naman ito among all the other groups na meron tayo. Again, coming to Jesus by faith is not about religion. Hindi rin po ito religion na para bang pinagsisikapang ipagtibay ng mga taong kabahagi ng relihiyon ang katotohanan or testimony ng bawat religion na as if we are, because ang karaniwan na pag-iisip po natin, we invalidate a religion based sa buhay ng mga kabilang dito. It's a different story when it comes to the church. It's not the person who validates or invalidates the truth and testimony of the Christian faith. Not even the worst, if you may, Christian can invalidate the testimony of the Christian church. Because Jesus himself said, I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. So alisin natin ang ating pag-iisip sa religion. This is between the person and the holy God. The day will come, that day of the Lord, that very frightening day of the Lord, and He will separate those who have and those who don't have relationship and connection with God, not with a group of people, not with some sect or religions. It's relationship with God. And again, that ang nagtitrigger doon ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. If you want to belong, mapabilang sa pamilya ng Diyos o sa katawan ni Kristo, come to Jesus in faith. And you will no longer dread the coming day of the Lord. If you look at the society, if we look at our environment, the day of the Lord is approaching. And it's inevitable. We can only disguise calamities like environmental problems. We can only disguise murders and other sins na para bang kasalanan ng isang tao. But no, these are signs that the coming day of the Lord will come. It's inevitable. And we do not want to be on the other side when that day comes. We want to belong sa pamilya ng Diyos. So please, come to Jesus. Sa pamilya ng Diyos, ang lahat ay pagkilos ng Diyos at hindi pagkilos ng tao. In this family, God is the one who is at work in each of us. Opo, maaaring makakita tayo ng kamalian sa pamilyang ito. We can definitely see flaw, even major flaws sa pamilyang ito. But certainly, He is at work. He is at work and He will present us blameless before God when He comes. So please, come to Jesus by faith. Ganyan po napapabilang ang isang tao sa mga binanal ng Diyos. Ganyan po napapabilang ang isang tao sa lipunan ng mga mananampalataya or community of saints. Ngayon, silipin po natin. Yun mga napag-usapan po natin kanina, yun po ang kadahilanan, yun ang motivation. These are the instructions. First, set our minds on things above. Sabi ni Paul sa chapter 3, since you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God.
ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Sa unang basa po, inaintindihan natin na tinutukoy ng mga bagay na panlangit o nasa itaas dito ay naiisip natin yung mga heavenly things such as heaven, eternal life, joy, and peace, gardens. Well, that's true and nararapat at maganda na pinag-iisipan at isinasaisip natin ang mga iyon. Kung i-consider natin ang konteksto sa sulat na ito, makikita natin na ang tinutukoy ni Pablo, unahin na po natin ang mga bagay na panlupa. Ang tinutukoy ni Pablo na bagay panlupa ay yung mga batas na maaaring kinagisnan na or ginagawa ng bawat mga mananampalataya ang kanyang sinusulatan sa puntong ito. Ito po yung mga issues na ina-address ni Pablo sa liham na ito. Ito po yung mga teachings or katuruan na bitbit ng mga mananampalataya. Buhat sa mga false teachers na narinig nila noong panahon na yan. It is worth to consider na ang composition po ng mga mananampalataya na ito during that time, they are pagans. Walang mga Diyos ang mga ito noon. Maraming Diyos. May Diyos sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Maraming pinaniniwalaan. But they are generally pagans. And there's a small fraction na Jewish people. Na ang small fraction na Jewish people ay bumabalik sa kanilang dating paniniwala na Judaism na kailangan mong ito pa rin ng ang mga utos, mga nakasulat na sa kanilang kautusan upang maging maayos, magkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Bumabalik ang mga mananampalatayang ito sa mga ganong kaisipan because of false teachings. And if we look at the book of Colossians, makikita natin na ang mga teachings na ito ay yung mga human philosophies, mga legalism, yung mga ascetic practices or yung pananakit sa sarili upang magmukhang matuwid or self-righteous. Pero ang sabi ni Paul, Colossians 2:20-23, kung kayo nga ay namatay na kasama ni Kristo, mula sa mga espiritual na kapangyarihan ng sanlibutan, bakit kayo na waring nabubuhay pa sa sanlibutan ay nagpapasakop pa sa mga batas? Ang mga ito ay, sabi ni Pablo, huwag kang hahawak, huwag kang titikim, huwag kang hihipo. Ang mga batas na ito ay tumutukoy sa mga bagay na masisira. Kapag ang mga ito ay ginamit, ang mga ito ay ayon sa mga utos at sa mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay waring may karunungan sa kusang pagsamba. Ito po ay may appearance of righteousness at huwad na pagpapakumbaba at pagpapahirap ng katawan. Ngunit ang mga ito ay walang kapangyarihan laban sa kalayawan sa laman ng tao. Meron din po tayong mga ganyan. Madalas, ito yung mga bit-bit nating pag-iisip mula sa mga iba't ibang religions or teachings na naririnig natin. But commonly, among Christians, naririnig natin yung mga false teachings such as when you become right with God through Christ, you will be prosperous or healthy or happy. Those are false teachings na nagde-deceive sa mga mananampalataya. Hindi lang po yan, kahit yung mga legalistic practices natin na mga kanya-kanyang kuro-kuro na sa tingin natin tama at mali, minsan nagiging main concern sa church. Ito po yung sinasabi ni Paul na disputable matters na hindi naman dapat pagkukulan. Minsan ito ay nakakasira sa iglesia. Ito po ang mga tinutukoy na panlupa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, huwag natin ituon ang isip natin sa mga bagay na panlupa, kundi sa mga bagay na panlangit. Ang mga bagay na nasa langit po ay ito. Ito ay tumutukoy sa mga pamantayan na may kinalaman sa wastong pamumuhay na akma sa buhay na nakay Kristo. Let's disregard those petty issues na meron tayo na galing lamang sa ating mga kuro-kuro. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit na kung babasahin at iintindihin natin ang talatang ito, ito po ay mga tumutukoy sa pamantayang may kinalaman sa wastong pamumuhay na akma sa buhay na nakay Kristo.
Ano po yung mga yon? Very quick at hindi na po natin iisahin ang mga ito. Verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Makikita po natin, kung papansinin natin ang maigi ang katuruang ito, ang instruction ito, this is very communal, not individualistic instructions. Madalas iniintindi po at ina-apply natin ito personally, na para bang all good, okay. Since I'm not committing adultery, there's no filthy language from my lips, I'm not being deceived. Iniisip natin na that's all good. As if doon natatapos ang kautosang ito. Ngunit that teaching goes beyond ourselves. Ibig po sabihin ay ganito, we have to ensure that in the church, in the community of saints, there's no hatred, malice, deceit, slander, filthy language, etc. So ang salita po natin dyan, accountability. We have to look after one another. Because as kagayang sinasabi natin kanina, ang church ay hindi tulad ng civic organizations, professional organizations. Ang church shouldn't even be aligned with other groups. The church is a group of people na pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang church ay grupo ng mga tao na dati walang maayos na ugnayan sa Diyos, ngunit nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Therefore, in the church, we should strive that there should be no malice, anger, or any other form of immorality. Hindi natatapos po yan sa ating personal na application. It goes beyond ourselves. We have to look after one another. Ngayon, sasabihin natin, ang hirap naman yan kasi binabantayan na ngayon sarili. Kailangan pa i-consider ang iba. Again, sabi natin, pag sa tingin natin mahirap, and if it seems na it doesn't make sense, let's go back to the motivation. And what is the motivation? Sabi ni Apostol Pablo, wala nang pagkakaiba ang mga Grego o mga Hudyo. Ang mga nasa pagtutuli o sa mga pagtutuli, mga hindi Grego, mga Sita, mga alipin o Malaya, si Kristo ang lahat at nasa lahat. Ito po ang dahilan. Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain, ng kabutihan, kakumbabaan, ng pag-iisip, ng kaamuan at pagtsatsaga. Pagpadahan or pagtiisan, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kapag ang sino man ay may hinaing sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo ay gayon din kayo magpatawad. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Or, sabi ni Paul, over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kung babalikan natin ang mensahe po nung nakaraang linggo, makita natin yung group of Christians na nagpapataasan, nagpapagalingan because pinagpala sila ng masaganang spiritual na kaloob. So, they are trying to determine kung sino ang mas higit sa mga kaloob na yon. At ang sabi ni Paul ay hindi dapat ganyan sa katawan ni Kristo sapagkat ang bawat isa ay may tanging kaloob at ang bawat isa ay dapat bigyang halaga. Pero hindi po ibig sabihin na walang mas hihigit na kaloob dito. Dahil ang sabi ni Paul, from that same passage,
higit ninyong hangarin ang pinakamabuting kaloob. Ang sabi ni Paul, ipapakita ko sa inyo ang lalo pang higit na paraan. Now, eagerly desire the greater gift. And yet I will show you the most excellent way, sabi ni Paul. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast but do not have love, I gain nothing. And in our passage today, sabi niya, over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. As we look after one another, kailangan nating isuot ang pag-ibig as God's chosen people. So that means we are looking after one another. Yes, we should correct one another, but we have to be wise and loving kung paano natin kinokorek ang bawat isa sa atin. If we belong to one another in love, we need to help one another. We need to encourage one another. Kung kailangan natin ng pagtutuwid o ng pagtuturo, we need to seek help and guidance from one another. Dahil kung papansinin natin ang passage na to, laging communal, one another. Do not lie to each other. Ibig pong sabihin, mahalin natin ang bawat isa na napapabilang sa pamilya ng Diyos. At ang bawat isa, ang bawat tao ay napapabilang sa pamamagitan ng pananampalataya. So that's the first command. Set your hearts on things above. Second command, live in peace. Mabuhay kayo ng may kapayapaan. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Two things under this command or this instruction. First, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude. So as we come together, it is very important that we have one mind. Meron tayong iisang kaisipan na ang nais natin ay patuloy na lumago sa pagkakakilanlan natin sa ating Panginoong Jesus. Sabi ni Paul dyan din sa Colossians, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo. Chapter 2, just as you received Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. So let us rejoice, let us feast over the Word of God. Let the church be the venue of learning and meditating and reflecting the teachings of the Lord. Kung ihahain natin ng ibang mga bagay sa iglesia, then we are no different sa ibang mga grupo. One thing that makes the church distinct is the proclamation of the Word of God, of the gospel. Let our words and our songs be source of strength and faith. And whatever you do, finally, whether in word or deed, do it all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Again, this is beyond personal. This goes sa mga lipunan ng binanal ng Diyos. So now, we have a basis for our plans, for our decisions. Hindi lang sa malalaking bagay, kundi pati sa mga maliliit na bagay. Hindi lang sa mga visible to the public, but also sa mga private na ginagawa natin. In all things, let us proclaim, let us declare, and let's do it in the name of our Lord. So as a church, bilang mga binanal ni Kristo, bilang isang katawan,
Kailangan po nating magpalakasan, magturuan, magbantayan upang makapumuhay tayo ng akma sa mga hinirang, binanal at inibig ng Diyos. Again, the church is different from any other organization. Yung mga ibang organization, walang eternal impact. The church goes beyond dito sa buhay na ito. So please, come to Jesus in faith. Because time will come that we will see the distinction between those who are in Christ and those who are not in Him. Our prayer is that each of us will bow down and surrender our lives in faith sa ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, nawa ay kahabagan mo ang bawat isang naririto. Nawa ang salita mo na naitanim sa puso namin ay lumago ito at magdulot ng pananampalataya sa inyo. For your glory and honor. And may you preserve us, the church. We are holding on to your promise that you will keep us. You will be the one who will be at work in us. And one day we will be presented before God, blameless and beautiful. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Church, rise and put your armor on. Hear the call of Christ, our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor, and with the sword that makes a wounded whole, we will fight with faith and valor. When things advance with every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for the risen sun. Lift your eyes, we are His radiant bride. Arise, O church, arise. Come see the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes, God crushed beneath His feet, for the conqueror has risen. And as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave,
this till the day every eye and heart shall see